Hello. Well, okay. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Mula po dito sa Dagatan Taysan, Batangas. Ito po yung gawain ng God is Able Baptist Church. Ito po ang inyong abang lingkod, si Pastor Roselo Cumia, ay nag-aanyaya po sa bawat isa na tayo po ay ah, magsama sa konting ilang sandali sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Maulan, hapon po, ano ho, dito po ay napakalakas ng ulan at bagyuhan. Sana po kayo po ay ayos pong lahat sa ating kalagayan. Nais ko pong magbahagi po ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, dito po sa ah, salita ng Diyos. Ano po, ito po sa Matthew chapter 3. Sa bagong tipan, mga minamahal, may mahalaga pong sinabi ang Panginoon sa pamagitan po ni Matthew at ang tagapagsalita po ay si John the Baptist. Ito po yung kanyang sinabi. Verse 2 ng Matthew chapter 3, verse 2. Ganito po sabi, no? Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, ang salitang pagsisisi po ay may kinalaman po ito sa ating mga kasalanan. Iyan po ang tiyak na may malaking kinalaman dyan. Dahil ang pinagsisisihan ay kasalanan. Ano ho? Mangagsisi kayo. Yan ang sabi ng Biblia. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hindi tayo tatawagan ng pagsisisi. Hindi ganoon ang sasabihin ng Panginoon, mangagsisi kayo, kung wala po tayong pagsisisihan. Ano ho? Kaya ganyan ang bitaw ng pangungusap ng Biblia. Mangagsisi kayo.
Dahil alam ng Diyos na meron tayong dapat pagsisihan. No? Para bagang ah, hindi naman tayo pag-agawin ng isang bagay na hindi makatotohanan. Ba't ba mga nagsisi kayo? Ang idea po ng pagsisisi sa Biblia ay pagbabago ng isipan, pagbabago ng asal, pagdating sa kasalanan. Kasi dun po sa Roma chapter 3, verse 10, ating po matutunghayan. Andyan po sa screen. Sabi po, verse 10, gaya ng nasusulat. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng taong nasa year of accountability, yung lumampas na sa pagiging musmos na edad, ay nagmamalay na sa kasalanan. Ito yung kinakausap. Gaya nasusulat, ang idea po pag gaya ng nasusulat, binabase sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. At ang sabi po ng salita ng Diyos, walang matuwid. Wala kahit isa. Anumang wika meron tayo, anumang bansa tayo nakaroon, nag-aral o hindi, may kapansanan o wala, matanda man o bata, lalaki man o babae, saklaw o hagip ng salitang walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. Walang nakatatalastas. Alam niyo ba yung walang humahanap sa Diyos? Ang ibig sabihin po na yan, yung tunay na Diyos na ipinapakilala ng Biblia. Maraming Diyos na dinudiyos ang tao. No? Pero yung ipinapakilala ng Biblia na Diyos ay wala ho doong makatotohanang interesado. Bakit? Ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia ay banal. Siya ay galit sa kasalanan. Ang Diyos po ay Diyos na walang kakasalanan. At siya po ay galit sa kasalanan. Kaya alam ng Diyos na walang tunay na humahanap sa Kanya sapagkat ang tao ay mas mahal ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Kasi ganito sabi, silang lahat ay nagsilihis. Hindi papunta sa Diyos ang laye. Hindi papunta sa Diyos ang tahakin ng tao. Ang sabi, nangagsilihis. Walang humahanap sa Diyos. Nagsilihis yung tunay na Diyos. Yung Diyos na lumikha ng langit, ng lupa. Yung Diyos na may karapatan sa ating buhay. Dahil siya ang gumawa nito. Diyos na dapat pinaglilingkuran. Diyos na dapat nag-aari ng ating buhay, nakikinabang, at nagpapatakbo ng ating buhay. Ang tao po ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. At ang sabi po dito sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang tao po ay makasalanan. Kaya nga sabi, mangagsisi kayo. Hindi yun basta lang na wika, hindi yun basta naibitaw lang sa bibig ni Matthew o ni John the Baptist. Kung walang dahilan. Ang maliwanag na dahilan
Kaya pinagsisisi ang tao dahil may mga dapat pagsisihan. Yun po ay ang ating mga kasalanan. Marami pong klase ng kasalanan pinakita ang Biblia. No? Siguro, nais ko pong basahin sa inyo. Ngayon, halimbawa, katulad dito. Sa 1 Corinthians chapter 6, ulitin ko ha, ang Panginoon po ay hindi tatawagan ng tao na magsisi kung wala namang dapat pagsisihan. Alam ng Diyos na tayo dapat magsisi dahil marami tayong dapat pagsisihan. Tulad na lang po nito. Sabi po ng talata, 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Ito po sabi ng Biblia. Sabi po ganito. Lang po. Ito po sabi. Hindi ba ganin nyo nalalaman? Ng mga liko. Mga liko. Ibig sabihin, baluktot. Ibig sabihin, hindi matuwid. Ibig sabihin, hindi banal. Ibig sabihin, makasalanan. No? Sabi ka, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko? Na ang mga liko. Ayan hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. No? Mamaya, tatalakayin niya. Kaya pinagsisisi ang makasalanan dahil hindi bagay sa langit ang mga liko. Tayong mga makasalanan. Ngayon, ang nais ko munang unahin ay kaya tayo pinagsisisi, tinatawagan ng pagsisisi. Ay klaro sa Diyos ang dahilan. Ang Diyos ay hindi aapa-apa. Ang Diyos ay hindi patsambahan. No? Para bang Diyos ba'y wala lang maiimik. Hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay para bang wala lamang maidiha. Napakatalino ng Diyos para lang umimik ng walang kabuluhan. Ngayon ang sabi, huwag kayong padaya. Bakit ba huwag padaya? Kasi maraming tao, inaakala na wala lang ang kasalanan. No? Inaakala na magaang bagay lang ang kasalanan. No? Inaakala na parang ang kasalanan ay hindi naman totoong seryosong usapin sa Diyos. Ay ito po'y katotohanan ang nasabi, ang warning ay huwag kayong padaya. Hindi libre ang kasalanan. Sabi na Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi libre. Huwag tayong padaya, hindi libre. Sabi ng Bible, whatsoever we sow shall also we reap. Kung ano ang ating itanim, yan ang ating aanihin. Practically, literally, nagtanim ka ng okra. Mahirap tayo nagtanim ng okra, ay tayo aanin ng niyog. Tayo po ay nagtanim ng bayabas, alam naman tayo umani ng okra. Ibig sabihin, tayo ay nabuhay sa kasalanan, huwag tayong padaya, na tayo palangit pa rin ang punta. Yan po nakakalungkot. Hindi isang magaang usapin ang kasalanan. Kaya ang mensahe, mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo. May dahilan ang Diyos kung bakit tayong makasalanan ay pinagsisisi. Dahil obvious naman, may pagsisisihan tayo dahil tayo makasalanan. Ito, at least dito may binaybay na mga kasalanan ng Biblia na dapat nating kinikilalang kasalanan at pinagsisisihan, inihihingi ng tawad sapagkat yun ang kanyang panawagan. Mangagsisi kayo. Ang idea, ipanimdim natin ang kasalanan, ikabigat ng ating kalooban, ikahapis ang ating mga puso, ikagimbal, ikabagabag ng ating mga kaluluwa. Ikumpisal natin ito sa Diyos at talikdan. Humingi ng kapatawaran at ang magandang balita, ang Diyos ay mayaman sa pagpapatawad. Kung aaminin natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan.
Kaya mga nagsisi kayo dahil may pagsisisihan tayo. Ito, tingnan niyo po ang mga kasalanan. Ilan sa mga listahan ng kasalanan binanggit dito? Una, ang mga mapakiapid. Pwedeng hindi ito yung kasalanan. Pwedeng pasado ka dito. Pero merong halabir nito. Merong guilty nito. Ano ba yung mapakiapid? Actually dalawang klase ang pakiapid eh. Meron tinatawag na spiritual adultery and then physical adultery. Ano ba yon? Yung may asawa na, nangangaliwa pa. No? Hindi masihan sa isang kinakasama. And that is sin. Ito'y kasalanan na ang sabi, mangagsisi kayo. Ano pa yung adultering isa, spiritual? Kasi alam nyo ba, ang idea kasi ng paikapid, hindi tapat sa asawa. Ang spiritual adultery, may Diyos na pinapakilala ng Biblia. Pero meron tayong ibang dinidiyos. Kaya may salitang Diyos-Diyosan. No? Kung paano masakit sa lalaki o sa babae na siya'y pinagtataksilan ng kanyang asawa, hindi masakit sa Diyos. Na siya ang lumikha, siya ang bumubuhay, siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ay hindi pinagkait, binigay sa atin. Pero, hindi tayo sa Kanya nagtitiwala. Hindi tayo sa Diyos naglilingkod. Merong awitin nung kay bata pa. Sabi ng awitin ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, subalit ng maluto ay iba ang kumain. Alam niyo, totoo yan sa Panginoon. Siyang lumikha, siyang bumubuhay, siya nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Pero, Diyos-Diyosan ang kumakain. At behind images, behind idols, is the devil, the demons. Sa madaling sabi, kind of adultery din. Yung sa halip ng Diyos ng Biblia, tayo lumalapit, umaamin ng ating mga kasalanan, nagsisisi, at nagpapagamit ng ating buhay at lakas. Pero hindi, at sa Diyos-Diyosan, that is adultery. Yan ang kasalanan na dapat pinagsisihan. Ano pa? Yan na nga, ang sinod na. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Alam niyo pag sinabing Diyos-Diyosan, ang kanin tulad dito, playman eh. Sa Tagalog niyan, sa amin, ay sa Batangas ay pera-perahan. Pag sinabing pera-perahan, hindi tunay na pera. Pera-perahan. That is play money. Pag sinabing bahay-bahayan, naglalaro ang mga bata. Sumusuot sa bahay-bahayan sa hindi tunay na bahay. Ginawang bahay-bahayan lang. So pag sinabing bahay-bahayan, hindi tunay na bahay. Pag sinabing pera-perahan, hindi tunay na pera yan. Pag sinabing baril-barilan, hindi yan tunay na baril. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi yan tunay na Diyos. Kaya nga mga minamahal, kasalanan yun. Kasalanan yun kasi ito hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko, ibig sabihin kalikuan, kasalanan, ay hindi magsisipagmaan ng kaharian ng Diyos? Ano yun? Huwag kayong badaya. Hindi joke. Hindi joke ang kasalanan. Hindi joke ang panawagan ng Diyos sa tayo magsisi. Huwag tayong padaya, huwag tayong paloko. Huwag natin ito ikipit-balikat. Seryosong usapin to. Yan ang nasabi ng Bible. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ano pa? Ni ang mga mangangalunya. Ano ba ang pagkakaiba ng pakikapid at ng mangangalunya? Ano ba ang mangangalunya? Ito yung talagang literal na may asawa na naghahanap pa. Yun ang mapakiapid, hindi pa naman mag-asawa,
gumagawa na ng gawain bilang mag-asawa. Ano pa? Niya mga nang bababae. Pag inaral po natin ito sa Grego, hindi ito mga lalaki na nang bababae, kundi babae na nang bababae. So, klaro po, sabi ng Bible, mangagsisi kayo. Ipanimdim ninyo, ikabagabag ninyo, ikalumbay ninyo, ikalungkot ninyo, ikagiba ng ating damdamin, ang ating mga kasalanang tinutukoy. Sapagkat ang panawagan ng Diyos, magsisi kayo. Ano yung mga pagsisisihan? Kasalanan. General, pero may mga specific tayong tinutukoy. Ito yung mga pakiapig. Then, mananamba sa Diyos-Diyosan. Mga mangangalon niya. Niya mga nang bababae. Sorry to say that, but that is clear, written in the Bible, na yung mga babae ay hindi dapat nang bababae. Kasalanan pala yun. Labag talaga sa Diyos yan. Isa sa dapat pagsisisihan ay babae kayo nang bababae ka. Ito naman ang sumunod. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. That's not my word. Ayan po, nasa screen. Mangagsisi kayo. Ano yung pagsisisihan? Pakiapid. Mananamba sa Diyos-Diyosan. Mangangalo niya. Mga nang bababae. Mapakiapid sa kapwa lalaki. That's not my word. So wag po kayong magagalit sa akin. Dahil ako'y tagabasa lang. Ibig sabihin, yung mga ganyang kasalanan ay dapat pinagsisisihan. Ano pa? Niyang mga magnanakaw. Ang ating common na alam na ang pagnanakaw sa may hirap lang. Pero hindi. Ang mas magaling magnakaw ngayon yung mayayaman. Akala natin ang pagnanakaw ay dun lang sa mga walang alam. Hindi totoo yan. Yung nga matatalino, magaling magnakaw. Pwedeng pagtakpan yan sa tao. Pero delikado yan sa Diyos pag hindi pagsisisihan. Kaya nga, huwag kayong padaya. Hindi libre yan. May consequence yan. Sa ibang, sa labikain, at hindi ko naman inaayunan yon, pero pansamantalang sakyan ko, yung karma. May karma daw. Pero sa Bible, hindi karma. Consequence. Hindi libre ang kasalanan pagdating sa Diyos. Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. No? Hindi maaaring tayong hindi aabutan yan. Kaya, huwag kayong padaya. Tayo ay biktima, kung tayo na biktima ng pakikapid, ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pangangalo niya, mga nang bababae, ay babae, ang mga mapakiapid sa kapwa, lalaki. Again, that's not my word. Ano pa? Mga magnanakaw. Huwag tayo mag-imbot ng hindi atin. At kung tayo nandyan, kasalanan yan. At ang sabi ng Bible, mangagsisi kayo. And then ano pa? Masasakim. Masasakim. Ano ba yung masasakim? That is selfishness. Ano ba ang tao? Lahat ng kilos at galaw ay puro pangsariling agenda. Ang tao tumutulong na, pero naghahanap ng reward. Ang tao ay likas na makasarili. Hindi tayo dapat manatili doon. Dapat tayo ay magsisi. Kung tayo ay gagawa, hindi
Hindi para ipangalandakan ang ating pangalan, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ako sisimba? Para luwalhatian ng Diyos. Bakit ako mag-aaral? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ako magtatrabaho? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ako magbibigay? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ako tutulong? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ng Bible, anuman ang inyong ginagawa, kayo man ay umiinom o kumakain, gawin ninyo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero ang tao, isa sa kasalanan ginagawa, wala nang hinanap kundi sarili. Sakyong. Tara niya, Lunes hanggang Sabado, ibinigay ng Diyos. Isang araw na lang para ibigay sa Diyos yung linggo. Ay, hindi pa rin eh. Ano? Hindi pa rin eh. Talagang Lunes hanggang Linggo'y kanya na. Hanggang sa mamatay na ang tao, puro kanya na. Yan ang isa sa kasalanan na pinagsisisihan. Dapat. Ang sabi pa, ito pa ni ang mga manglalasing. Ni ang mga manglalasing. Ayaw kayo iniwala, maraming biktima niyan. Huwag kayong padaya, sabi ng Bible. Ang kasalanan ay hindi libre. Ang kasalanan ay hindi parang usaping ikikipit balikat lamang. Pwedeng baliwalain. No? Ano mang itanim ng tao, siya niyang aanihin. Hindi libre. So, doon sa ating binasa, mangagsisi kayo. May dahilan kung bakit yun ang binitaw na pangungusap ng ating Panginoon. Hindi siya sasayang ng laway. Ano? Hindi siya wala lang masabi. Alam niya. Makasalanan tayo. Kaya nga tayo magsisi, dapat, dahil may dapat tayong pagsisihan. Katulad itong paglalasing na ito. Nako. Ay ewan din. Kung sino hindi nabibiktima nito. Ano pa? Ang mga pagtungayaw. Palaban sa mga magulang. Lahat na ikinontra. At lalo higit sa lahat, ang tao ay nanunungayaw sa Diyos. Lahat na isinisisi sa Diyos. So, totoo na. Maraming mga kahirapan, maraming mga suliraning ay kagagawa natin sa pagkakasala. Huwag nating isisi sa Diyos. No? Ano pa? Mga manlulupig. Ano ba yung manlulupig? Mangangamkam. Ano pa? Ay ito, masalupit. Hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan pa natin doon sa Apocalypse 21 verse 8. At least, binabaybay ng talata ng Biblia na hindi ang Diyos ay parang wala lang masabi nung masabihin niyang mangagsisi kayo. Diyos pa. Tayo nga tao ay nakakaintindi ng mali. Diyos pa kaya ang hindi? Dahil siya mismo ang pinagkakamalian. Dahil siya ang gumawa. Siya ang batas. Ano sabi ng Bible? Ngunit sa mga duwag, yung palang kasalanan, yung palang karuwagan, kasalanan din. Ano ba ang duwag dito? Tulad, tinatalakay natin yung mga sisi kayo. Pinakikita ng Biblia na tayo makasalanan. Alam ba yung mga duwag? Hindi maharap ang katotohanan na siya'y accountable. Na siya'y may pananagutan. Kaya iwas ng iwas pag-aaral ng Biblia. Bakit? Nahahalaber. Kumbaga ay nai-expose. At hindi matanggap ang katotohanan siya'y karapat-dapat parusahan. Kaya umiiwas yan. Duwag. Duwag sa katotohanan. Sa totoo na, nakakalungkot. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yung kitang-kita naman beyond reasonable doubt. Ang mga korupsyon, mga kasalanan, mga hayag at lihim, pero hindi maharap. Bakit? Duwag.
Paggagawa ng kasalanan, ang lakas ng loob. Pero pag patutugain, duwag. Isa sa pagsisisihan natin karuwagan. Dapat aminin natin tayo'y guilty, tayo'y makasalanan. Tayo'y manlalabag ng Diyos. Bumabaliwala sa Diyos. Or else, makikita natin, hindi tayo talaga magmamahal ng kaharian ng langit. Ano pa? Sa mga hindi mananampalataya. Obvious yan. Sadyang ang tao'y sa usaping Diyos ay mahirap paniwalain. O kaya naman, naniniwala sa isip, pero hindi in reality. Sabi nga ng talata, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso'y malayo sa akin. Ang Diyos sa marami ay hanggang bibig lang. Pero ang puso'y malayo sa Kanya. Panglabas, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ito. Ang kapangyarihan ito. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo sa Matthew chapter 23, kayo mga mapagpaimbabaw, gaya kayo ng mga libingang pinaputi, pininturahan ng labas, pero ang loob ay puno ng mga kalansay. Alam ng Diyos ang totoong mga mananampalataya at hindi. Kaya nga isa sa kasalanan yung mga hindi mananampalataya. Ano pa? Mga kasuklam-suklam. Ano pa? Mga mamamatay tao. Ano pa? Inulit-ulit. Mga mapakyapid. Ano pa? Mga manggagaway. Ano pa? Mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Sa lahat ng mga sinungaling. Ayan o. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga minamahal, yan ay ilan lamang sa mga listahan ng mga kasalanan. Sa 10 utos, alam na alam natin yan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Huwag kang papatay. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Lahat tayo'y nakalabag. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya balik tayo doon sa sinabi, binasa natin, no? Hindi po ang Diyos napabilis lang ng imik. Nasabi, mangagsisi kayo. Alam ng Diyos na meron tayong dapat pagsisihan. Sabi, mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo. Hindi lang ako ang dapat may pagsisihan. Ang sabi ng Biblia, lahat. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pandalawang dahilan. Ang sabi ng Diyos sa pagsisisi ay hindi lang mangagsisi kayo, hindi lang dahil sa alam niya na meron dapat talaga tayong pagsisihan. Ito yung mabigat na dahilan kung bakit dapat tayo magsisisi. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, may malaking kinalaman ng pagsisisi para maging karapat-dapat sa langit. So, don't expect to be bound in heaven without repentance. Tayo nga marunong tayo maghiwalay ng tubal at malinis. Yeah? Yung mga ina natin, mga lola natin, at alaala ko noon, malimit ako mapatilyahan ng aking lola
Dahil pag hinubad ko, doon ko ilalagay sa may kahon na kung saan yun ay mga kahon ng malilinis. Bet mo kayo isasama yung hinubad mo dito sa kahong malinis. Ang sabi pa sa ikaw kay walang bait. Ikaw kay hindi nakakaintindi ng tubal at malinis. Yan po ang sabi sa akin. Ibig sabihin, ang nanay, ang lola ko, marunong paghiwalayin ang tubal at malinis. Tao nga marunong paghiwalayin ang tubal at malinis. Diyos pa kaya? Ang hindi? Ang makasalanan ay hindi pwedeng isama sa kaharian ng langit. Bakit? Ang kaharian ng langit ay lugar na banal. Kaya, alam niyo po, assuming lang tayo. Nabubuhay lang tayo sa pantasya. Nabubuhay lang tayo sa guni-guni. Nananaginip lang tayo ng gising. Kapag iniisip natin na tayo sa kabila ng makasalanan ay hindi naman nagsisisi, pag tayo namatay palangit, nakalulungkot, ano? Yan po ang katotohanan, na lahat ng namamatay, nilalagyan ng lapida ng RIP. Sa totoo na po, walang impluensyang nalilikha ang lapida ng RIP sa tao na matay. Bakit? Ang tao na nabuhay, na hindi nagsisisi, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Kaya nga, nung buhay, pinagsisisi pa. Bakit? Malapit na ang kaharian ng langit. Anong idea? Kung hindi ka magsisisi, hindi ka pwede sa kaharian ng langit. Di ba baga? May swak sa langit. Kumbaga sa tornilyo, may 10 sa 10. May 12 sa 12. May 8 sa 8, 7 sa 7. Hindi pwedeng ang liabe mo ay 8. Ang tornilyong paggagamitan ay 4. Dapat 8 sa 8. Mga kapatid, ang langit ay kasigo lamang ng mga taong nagsisisi. Kaya nga ang ating binasa kanina, huwag kayong padaya. Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Doon sa Apocalypse natin binasa, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi manampalataya, sa mga mapakyapid, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga mamatay tao, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa puyo at supre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya hindi ho biro yung salitang mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo. Bakit? Malapit na ang kaharian ng langit. Ang sino mang hindi magsisisi, hindi sa kanya ang langit. I do hope sana maliwanag po ito sa atin. Ako'y makasalanan din. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Pero salamat, ako'y pinatawad ng Panginoon sa lahat kong mga kasalanan. Bakit? Sabi po ng 1 John 1:9. 1 John 1:9, sabi po ng Bible, ito po ang sabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ayan o, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Sa ating mga kasalanan. May salitang kung, kaya nga mangagsisi kayo. Mahirap naman patawarin yung hindi nagsisisi. Mahirap, hindi pwedeng dali sa langit yung hindi nagsisisi. Pero kung, sa bawat nakikinig, hindi ho tayo nandadatos, hindi tayo naghuhusga, dahil hindi naman paghuhusgang sabihin tayo makasalanan. Dahil ako man ay aminado. No? Ako man ay aminado.
Mahirap po lumaban sa katotohanan. Talagang. Actually, ang Diyos hindi marunong yan magbintang. Lahat ng kanya sinasabi, katotohanan. Ang Diyos ay hindi namamaratang. Ang Diyos ay hindi nagbibintang. Ang Diyos ay nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Siya mismo ang katotohanan. At siya'y banal. Kaya kung gusto natin, pagdating ng kaharian ng langit, ay tayo handa, swak, sigo, magsisi tayo. Kaya sabi ditong talata, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, na siya tayo patatawarin. At hindi lang yan, sa ating mga kasalanan, sabi, tayo'y lilinisin. Saan? Sa lahat. Yan ang maganda sa Diyos. Kung magpatawad, simot. Ano ba yung simot? Sa Batanguin nyo. Pag sinabing simot, kung ikaw ay kumain ng kanin, sumando ka ng kanin, halimbawa 3 tasa, ang ulam mo ay chokes to go, tapos may gulay na ampalaya. Pag sinabi pong simot, ubos lahat. Ang ampalaya, ang kanin, at saka yung ulam. Kumbaga sa pag-inom ng gatas, sabi, all the way down. Ubos. Yan ang maganda sa Diyos. Kung magpatawad ay lahat. Kaya nga magsisi tayo ng ating mga kasalanan dahil ang Diyos ay patatawarin tayo at lilinisin sa lahat. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng lahat? Kasama yung nakaraan, kasama yung kasalukuyan, kasama yung darating. Bakit? Ang kamatayan na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay kinamatayan niya para bayaran ng ating kasalanan, hindi yung ating ginawa lamang at kasalukuyang ginagawa at gagawin sa naharap. Isang paghahandog na ginawa ni Kristo ay minsan at magpakailanman ay talab, saklaw sa pagpapatawad ng ating makasalanan. Kaya naman, ang tulad kong makasalanan, tulad nating makasalanan, kahit makasalanan tayo, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Walang makasalanan na hindi niya kayang baguhin at patawarin. Walang kasing samang tao na hindi niya kayang patawarin at linisin. Kaya ang panawagan, mangagsisi kayo. Una, alam ng Diyos, may dapat tayong pagsisihan. Pandalwa, kapag hindi tayo nagsisi, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng langit. Dahil ang langit ay lugar na napakalinis, banal. Kaya kinakailangan muna nating magpalinis, mapatawad sa lahat ng ating kalikuan. Doon po sa Isaiah, tingnan po natin. Ganito po ang pagkakasabi dito sa Isaiah. Chapter 55, verse 7. Ganito po sabi ng salita ng Diyos. Salamat po sa mga nanonood. God bless po. Pagpalain po kayo ng mga salita ng Panginoon. Okay, ganito po sabi. Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Ang lakad po dito hindi tinutukoy na lakad ng paa, kundi yung pamumuhay, takbo ng pamumuhay. Ibig sabihin, lisanin na yung masamang estilo ng pamumuhay. Magsisi, talikuran, ihingi ng tawad, mangumpisal sa Diyos. Tanya? Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Kasi kaya tayo may masamang lakad dahil meron tayong masamang pag-iisip. Lahat ng hayag na lahat ng mga hayag, obvious, na mga kasalanang ginagawa natin, nagsisimula po yan sa baluktot na utak natin.
Ah, sapagkat ang kasalanan po'y namumugad sa ating pagkataong loob, sa ating puso. Kaya ang panawagan, mangagsisi, lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon. Ah, hindi lang ito yung tipong ah, para bagang ikaw ay naglalakad, no? At ikaw ay natinik, nasaktan doon sa iyong dinadaanan. At kapag hindi ka umalis doon, may iba pang mga panganib na susunod. So ngayon, nakita mo pambira, ito palang dinaanan ko kay delikado, matinik, etc. At may ahas pa. Hindi ka lang mag-aalis ng tinik doon. Ako yung iniwalang aalisan mo yung kinatinikan mo at saka may mga iba pang mga pwedeng mangyari doon. Aalisan mo yan. Ang problema sa tao kasi, aminado lang na mali, pero ayaw umalis sa mali. No? Ang kailangan ng sabi ng Diyos, lisanin. Lisanin. Oh. Tapos, manumbalik sa Panginoon. Hindi nagiging makatotohanan ang pagsisisi pag inaamin mo lang. Sabi, lisanin. At tapos, manumbalik sa Panginoon. Manampalataya tayo kay Kristo. Huwag lang nating aminin tayong makasalanan. Sampalatayanahan natin ang Panginoon. At ang sabi, ito yung pangako, at kaaawaan niya siya. Bakit? Sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ang Diyos ay hindi madamot magpatawad. Sabi, sagana. Walang kasalanan. Dumami na ang kasalanan mo. Mas malawak ang awa ng Diyos kaysa sa ating kasalanan. Mas masagana ang pagpapatawad ng Diyos kaysa ating kasalanan. Ang awa ng Diyos ng pagbibigay ng pagpapatawad ay sumasapaw, dumadaig, tumatabon sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng talata, mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo. Bakit? Sapagkat malapit na ang kaharan ng langit. Ngayon, pag dumating tayo, namatay tayo, o dumating ang Panginoon, hindi nakakatakot. Bakit? Kinawaan tayo. Napatawad tayo. Hindi nakakatakot ang kamatayan o pagbabalik ng Panginoon sa mga taong napatawad. Bakit? Swak na siya sa langit. Kumbaga muli, sa tornilyo, 12 liyabe, ang tornilyo'y 12 rin. Hindi pwedeng 12 liyabe na 10 ang tornilyo. Kumbaga sa sasakyan, ang tren, hindi pang kalsada. Ang kotse, hindi pang release. Ang aeroplano, hindi pang dagat. Ang barko, hindi pang himpapawid. Ang barko ay sa dagat. Ang aeroplano ay sa himpapawid. Ang kotse ay sa kalsada. Ang train ay sa release. Ang mga nagsisisi ay sa langit. Yun ang mga siguhan. Kami, may mga gulukan kaming nabibili. Hindi lahat ng kaluban kasigo ng gulok. Kaya nga ginagawa yan eh. Sinusukat yan sa gulok pagka gagawin yung kaluban para siguradong swak na swak. Ano ba ang swak sa langit? Yung mga nagsisisi ng kasalanan at nanunumbalik siya sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, salamat po sa inyong pagtsatsagang makinig. Kagalakan po sa akin na naibahagi ang mga salita ng Diyos. At hindi ko ito ipinipilit. Ito aking ipinapangaral lamang. Pero ang Panginoon ay hindi ito nagsalita ng wala lang. Ang Diyos ay hindi napabitaw laang at napabilis sa kanyang bibig. Napakatalino ng Panginoon para siya ay magsalita ng wala lang. May layunin. Ba sinabi niya tayo mga nagsisi? Sapagkat alam niya tayo makasalanan. Pandalawa, bakit niya tayo pinagsisisi? Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Ibig sabihin, kung ikaw, ako, tayong makasalanan, ay mamamatay na hindi nagsisisi, kahit pa kayo maglagay ng lapida ng RIP, hindi epekto yan. Bakit? Ang langit ay lugar ng mga taong pinatawad sa mga kasalanan. Bakit? Nangagsisi ng mga kasalanan. So, salamat po mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Eloy Cumia mula dito sa Dagatan, Taysan, Batangas. Maulang hapon dito. Ay salamat at hindi naman po na apektuhan ang power supply, kaya po ako ay ginunaguna ko ang pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang mga salita. At kung mamarapatin ng Panginoon, ay Lunes sa ganitong oras ay makapagbahagi din pamuli ng kanyang mga salita. So, iwanan ko po ang salita ng Panginoon. Ulitin ko lang po. Dito po sa John chapter 3, dito ako nagsimula, nais ko po dito din magtapos para maiwanan tayo ng isang maliwanag na mensahe at naglalaman ng babala na sabi ay Matthew chapter 3 ay ganito. Mangagsisi kayo. Bakit? Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magandang hapon po at salamat po sa inyong paikinig, sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Isang maulang araw po muli ng Sabado. Bukas po, kami naman po ay naka-live. Kung kayo po ay hindi nyo mamasamain, kami po ay nag-aanyaya. Kung kayo malayo po sa amin, pero po kaming YouTube ng God is Able Baptist Church o FB page namin, God is Able Baptist Church. Ay kung kayo malayo, lalo't mabagyong ganito, pwede po kayong manood. God bless everyone.